Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa araw na ito, ang napakalaking misteryo ng tatlong persona sa iisang Diyos, ang ating buong simbahan ay ipinagdiriwang ng lubos. Ang dakilang kapistahan ng Diyos Ama na lumikha, bugtong na anak na tumubos, at Espiritu Santong kabanalan ang haplos. Ang banal na santatlo, ang katangi-tanging may likhang pag-ibig sa sanlibutan ay ibinuhos. Tanong ng marami, ano ba ang dahilan ng tatlo na nagiging isa? Ang tugon ay payak, sapagkat sa pag-ibig ay nabubuhay sila. Ang Ama ang umiibig, ang Anak ang kanyang iniibig, at ang relasyon ng pagmamahal na ibinibigay at iniaalay ay ang Espiritu Santong sa Ama at Anak ay nakaugnay. Ang Diyos ay pag-ibig at pagmamahal ang buhay na sa Kanya'y nananalaytay. Kung may pag-ibig, mayroon ding pag-iisa. Kaya nga bagamat tatlong persona, dahil sa pagmamahalan sila ay iisa. Ngunit isa pang kalikasan ng pag-ibig ang sinasabi. Palagiang ito ay lumalabas sa sarili. Pagmamahal ay ibinibigay, iniaalay ang buhay. Hindi sa sarili nakatunghay, kung hindi doon sa naghihintay. Kaya nga ang nag-iisang Diyos ay inihayag ang pag-ibig. Mula sa banal na sarili, nilikha niya ang daigdig. Anong linaw sa ating salmong tugunan na pag-ibig ang kadahilanan, kaya nalikha ang sanlibutan. Kaya nga mababanaag din sa sangkalupaan, pagmamahal na ang Diyos ang pinagmulan. Kagandahan ng parang, mga butil ng palay na ginintuan, mga batis na tubig ay kay linis, sariwang hangin, umiihip na kay bilis. Mga ibong humuhuni, araw na nakangiti, bilog na buwan sa tahimik na gabi, mga bituin at talang kariktan ay natatangi. Ang kalikasan ng mundo ay isang ebanghelyo. Ang kaayusang may layunin, hindi kayang gawin ng tao. Mga nilalang ay kayang tuklasin lamang, balangkas na banal ng sandaigdigan. Ngunit ang kaibuturan ng pinagmulan ng buhay, hindi malilikha ng nilalang gamit ang kanyang kamay. Tanging ang Diyos lamang ang makalilikha ng buhay, sapagkat ito ang bunga ng pag-ibig niyang ibinibigay. Ngunit ang sangnilikha ay kinoronahan ng isang nilalang at tao ang kanyang pangalan. Siya ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos na pinagmulan ng kahangahangang kalahatan. Kaya ang kalikasan din ng sangkatauhan ay umibig tulad ng may likhang sa kanya ay lumalang. Ito ang tanging magiging kaganapan. Sa buhay ng tao, ito ang dapat na makamtan. Kaya ikaw at ako ay may likas na panawagan, magbigay ng pag-ibig, mabuhay sa pagmamahalan. Lumabas sa sarili, sa kapwa ay makiugnayan. Ito ang tanging paraan upang makamit ang ating kahulugan. Isang katotohanan ng atin ngayong nasasaksihan, tila wala namang totoong pag-ibig na pinag-uusapan. Mundo'y puno ng pagkasalawahan, pagtataksil sa pagmamahalan, kapwa-tao ay sinasaktan. Mga nilalang ay nabubuhay lamang sa sarili. Pagmamahal na dapat sana ay ibahagi, hindi tumatawid sa kapwa dahil sa makasariling interes na lugami. Magandang daigdig tila naglaho na, nangingibabaw ay kasamaan sa lupa. Nasaan ang mukha ng tatlong persona na ang inihahayag ay pag-ibig at pag-iisa? Upang maibalik ang pag-ibig na nawala, dahil sa taong nagkasala, kaya tunay niyang kalikasan ay hindi na makita. Ipinadala ng Ama ang mahal na anak niya upang panibaguhin sa nilikhang lumayo sa landasin niya. Wasak na kalikasan ng taong sugatan, pinatawad sa kanyang kamatayan. Sangkatauhang inalipin ng dilim ng kamatayan, muling nilikha ng muling pagkabuhay ay kanyang makamtan. Kaya nang bumalik at umakyat si Jesus sa langit, hindi ninais ng Diyos na sangkatauhan sa pag-iisa ay muling sasapit. Kaya't isinugo niya sa sanlibutan ang Espiritong Banal,
patunay ng kanyang hindi mawawalang pagmamahal. Kaya ang buong simbahan ngayon ay nagagalak, mga taong pinili ng Panginoon na sa kalooban niya ay sumusunod, mga nilalang na mapapalad at ibinukod, sa paggiliw ng Diyos ay nalulugod. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.